Magandang buhay, Grade 10! Bago formal na magsimula, tayo ay yumuko para humingi ng gabay at lakas sa Panginoon para sa klase natin ngayon. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Muli, magandang araw, Grade 10. Hayaan ninyo akong batiin kayo ng malaya, masaya at magandang araw. Ako nga pala si Binibining Samantha Oygok-ong. Maaari niyo akong tawaging Binibining Sam at ako ang iyong guro sa aralin ngayong araw. Ngayon, para sa ating attendance check at para masigurong nandito ang ating mga bagong henerasyon ng matatalinong isip ay simple lamang. Para maitala ang inyong presensya, mayroon akong isang hamon para sa iyo. Ano kaya ito? Pagkatapos mong mapanood at matapos ang aralin na ito, gusto kong mag-comment ka sa comment box sa ibaba. Sa 1 hanggang 3 pangungusap, ibahagi mo ang iyong kasagutan sa katanungang ito. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo o napulot mo sa video na ito? Ang lahat ng mag-aaral na makakapag-comment sa loob lamang ng araw na ito ay makakatanggap ng dagdag na 10 puntos sa ating participation points. Kaya, huwag magpahuli. Makinig ng mabuti, manood hanggang dulo at i-type na yan. Okay, ngayong na-check na natin ang ating attendance at handa na tayong matuto, sandali lang! Meron tayong ilang simple pero mahalagang video viewing rules na dapat nating tandaan. Una, ito ang pinakamadali. Panoorin ang buong video. Huwag tayong mag-skip. Bawat segundo ay mahalaga at baka nandun ang 10 puntos mo. Pangalawa, hindi lang tayo nanunood. Aktibo tayong nag-aaral, kaya't aktibong itala ang mga pangunahing konsepto at panuto. Kunin ang notebook at ballpen mo. Ang iyong mga tala ang magiging superpower mo sa pagsusulit. Pangatlo, gamitin ang mga control. Kung may hindi ka naiintindihan, huwag kang maghihiyang, i-pause ito, i-rewind at ulitin ang bahagi. Ikaw ang boss sa pag-aaral mo. Pang-apat, kapag tapos na ang video at ang ating aralin, agad na kumpletuhin ang mga kaugnay na gawain o pagsusulit. Huwag nang ipagpabukas. Strike while the iron is hot. At ang panghuli, ngunit pinakamahalaga, kung may tanong ka o gusto mong paglilinaw, suriin muna ang iyong mga tala at ang video. Baka nandun lang pala ang sagot. Pero kung wala talaga, huwag mag-alala. Pwede kang mag-comment agad sa ibaba at sasagutin natin yan. Ang pagtatanong ay isang tanda ng matalinong mag-aaral. Kaya naman, malinaw ba ang ating mga alituntunin? Mabuti! Ngayon, simulan na natin ang ating aralin. Okay, handa na ba kayo para sa kaunting exercise ng isip at katawan? Oras na para mag-energize. Tawag natin dito ay Migration Recall Yoga Challenge. Hindi lang ang utak natin ang papaganahin, pati ang ating mga katawan. Ito ang mechanics na simpleng-simple lamang. Una, ilalabas sa screen ang isang multiple choice na tanong tungkol sa ating nakaraang aralin sa migrasyon. A, B, or C. Pangalawa, pansinin ang mga yoga pose na katumbas ng bawat letra. Kung ang sagot mo ay A, gagawin mo ang raised hand pose o itinaas na kamay. Kung ang sagot mo ay B, gagawin mo ang extended side angle o pinahabang anggulo sa gilid. At kung ang sagot mo ay letter C, gagawin mo ang eagle pose or posisyong agila. Para sa inyo na nanunood, maaari niyong gawin ang mga pose habang nakaupo. Basta't gayahin lang ang posisyon ng kamay
at itaas na katawan na ipapakita sa screen. Hindi kailangang tumayo. At kung kailangan mong basahin muli ang tanong, i-pause lang ang video na ito. Walang problema yan. Kaya naman, handa na ba? Pumili ng tamang sagot at gawin ang tamang yoga pose. At tayo'y magsimula na. Unang katanungan, ano ang migrasyon? A. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar. B. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat dahil sa kaguluhan ng mga mamamayan. Or letter C. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa isang lugar, pansamantala man o permanente. Ang sagot ay letter C. Mahusay. Ikalawang tanong, anong bansa ang may pinakamaraming migranteng Pilipino? A. Canada. B. Malaysia. C. United States of America. Ang sagot ay letter C. United States of America. Ikatlong tanong, ano ang katuturan ng acronym na OWA? A. Overseas Workers Welfare for All. Letter B. Overseas Workers Welfare Administration. Or letter C. Overseas Workers and their Welfare Association. Ano ang sagot? Tumpak! Letter B. Overseas Workers Welfare Administration. Ika-apat na tanong, anong suliranin ang tumutukoy sa kondisyon ng tao kung saan mayroon siyang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan na nag-uudyok sa kanya upang mandarayuhan? A. Kahirapan. B. Katiwalian. C. Polusyon. Ang sagot ay A. Kahirapan. Sa limang tanong, ano ang maaaring maging epekto kapag nagdagsaan ang mga tao sa mga lungsod? A. Paglobo ng populasyon sa mga lungsod. Letter B. Pagbaba ng populasyon sa mga lungsod. Or letter C. Pananatili ng populasyon sa mga lungsod. Ang kasagutan ay A. Paglobo ng populasyon sa mga lungsod. Magaling! Matapos nating mag-yoga at mag-recall, handa na ang ating isip at katawan para sa isa na namang napaka-interesanteng paksa. Sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin ang migrasyon. Ngayon, sisilipin natin ang dalawang malalaking klase ng migrasyon na matagal nang nararanasan ng ating bansa. Handa na ba kayo? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa brain at brawn drain. Ano kayang ibig sabihin ng pagkaubos ng talino at lakas ng ating bansa? Yan ang ating aalamin. Pamantayang nilalaman. Inaasahan na kayo ay magkakaroon ng pag-unawa sa sanhi at epekto ng mga isyung pampulitikal sa pagpapanatili ng katatagan ng pamahalaan at maayos na ugnayan ng mga bansa sa daigdig. Para sa pamantayang pagganap, inaasahan na makapagpapanukala kayo ng mga paraan na nagpapakita ng aktibong pakikilahok sa mga isyong pampulitikal na nararanasan sa iyong pamayanan at sa ating bansa. Kasanayang pampakatuto, nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Narito ang ating layuning pampagkatuto. Sa pamamagitan ng kolaboratibong pamamaraan, kayo ay inaasahang una, nasusuri ang mga dahilan at epekto ng brain at brawn drain sa bansa. Ikalawa, nakapagmamalas ng paggalang sa mga ambag ng mga manggagawang intelektual at may kasanayan sa pagpapaunlad ng bansa. At ang panghuli, nakagagawa ng video pitch sa kanilang National Retention Strategy na nagbibigay ng impormasyon at magmungkahi ng interbensyon hinggil sa iba't ibang kontemporaryong isyu. Ngayong naisa-isa na natin ang ating mga layunin sa pagkatuto, simulan natin ang klase sa inyong unang gawain na tinatawag na Value Chain Silent Sort. Gagamitin natin ng isang interactive na Canva board na nakalink sa ating Google Classroom. Simple lang ang mechanics. Mayroon kayong 20 description ng trabaho na kailangan ninyong ikategorya sa 3 columns sa Canva. Una, batay sa katalinuhan. Mga trabahong pangunahing gumagamit ng utak o intelektual na kasanayan. Ikalawa,
batay sa pisikal na kasanayan, mga trabahong pangunahing gumagamit ng lakas at kasanayang pisikal. At ang panghuli, ang ikatlong column, ay ang pinakamahalaga. Ang 5 trabaho na sa tingin mo ay pinaka-essential. Pagkatapos nito, sasagutin ninyo ang 3 pamprosesong tanong na nakasulat din sa Canva board. At tandaan, 3 hanggang 5 pangungusap lamang ang bawat sagot. Ang layunin nito ay masuri natin ang inyong pananaw sa halaga ng bawat trabaho bago tayo magtungo sa brain at brawn drain. Maaari ninyong i-pause ang video kung nais ninyo itong gawin ngayon at maaari rin itong gawin pagkatapos mapanood ang kabuang video. Huwag kalimutang i-submit ang inyong gawa sa Google Classroom bago sumapit ang deadline sa Biyernes, Oktubre 24, 2025. Kaya't ihanda na ang inyong mga daliri, magsimula na tayong magkategorya. Bakit natin ginawa ang sorting activity na ito? Simple lang, direkta itong konektado sa isa sa ating mga global goals, ang Sustainable Development Goal 10 or SDG 10 o ang Reduce Inequalities. Kapag pinag-uusapan natin ng brain at brawn drain, pinag-uusapan din natin ang hindi pantay na pagtingin sa halaga ng ating mga manggagawa at ang kawalan ng pagkakataon na nagtutulak sa kanila palabas ng bansa. Ang ating pag-aaral at ang inyong pananaw sa mga trabaho ay tutulong sa atin na suriin kung paano natin mababawasan ang mga inequalities na ito at kung paano natin masusuportahan ang lahat ng klase ng manggagawa natin. Para mas lalong luminaw ang koneksyon, handa na ba kayo sa ating susunod na aktibidad? Ito ang tinatawag nating Fantastic View. Sa aktibidad na ito, aalamin natin ang mga magkakapareho at pagkakaiba ng brain drain at brawn drain gamit ang isang Venn diagram. Kaya't humanda na dahil gagamitin na naman natin ang ating analytical skills. Narito ang inyong mga grupo at ang inyong mga paksa. Mayroon tayong 5 pangkat at bawat isa ay may nakatalagang paksa. Mula sa kahulugan, dahilan, epekto, hamon hanggang sa solusyon. Ang inyong Venn diagram ay dapat magpakita ng pagkakaiba ng brain drain at brawn drain sa bawat topic. At ang gitna naman ang mga pareho or pagkakapareho na aspeto nilang dalawa. Tandaan, i-pause lang ang video ngayon para maitala ang inyong mga membro at inyong topic. Ito ay nakapost na rin sa ating Google Classroom. Maaari kayong gumamit ng Canva na kung saan dito ninyo lilikhain ang Venn diagram. At hindi lang yan. Pagkatapos ninyong makumpleto ang Venn diagram, ang bawat grupo ay kailangang bumuo ng isang formal at nag-iisang talata o single paragraph essay na binubuo ng 6 hanggang 8 pangungusap. Ang talatang ito ang magiging matibay na katwiran ninyo at magpapaliwanag ng inyong mga konsepto at ugnayan. Panghuli, isubmit ng inyong group leader ang file o link sa Google Classroom bago sumapit ang Biyernes, Oktubre 24, 2025. At para masigurong perfect ang inyong gawa, narito ang ating rubrics. Basahin itong mabuti, i-pause muli ang video kung kinakailangan at tandaan, nakapost din ito sa ating Google Classroom. Kung may tanong, mag-comment agad sa ibaba. Kaya, magtulungan na at maging fantastic! Ngayon, sisimulan na natin ang pagbusisi sa mismong puso ng ating aralin, ang brain at brawn drain. Magsimula muna tayo sa brain drain. Hatiin natin ang konsepto. Mayroon tayong salitang brain na tumutukoy sa ating utak, pag-iisip at katalinuhan at mayroon tayong salitang drain na ang ibig sabihin ay pag-alis o pagkawala ng isang bagay mula sa isang lugar. Kapag pinagsama natin yan, makukuha natin ang kahulugan ng brain drain o ang tinatawag nating pagkaubos ng talino. Ito ay tumutukoy sa pag-alis o paglikas ng mga mahusay, matatalino at may kasanayang profesional mula sa ating bansa patunta sa iba para maghanap ng mas magagandang oportunidad.
Sino-sino nga ba ang mga manggagawa na naapektuhan o lumilisan dahil sa brain drain? Una, syempre, ang ating mga dalubhasang manggagawa at mga profesional tulad ng ating mga doktor, nurse, inhinyero, at guro. Sila ang mga may espesyal na kasanayan na napakahalaga sana sa ating mga komunidad. Ikalawa, kasama rin dito ang ating mga skilled workers na may technical na kaalaman, mga IT specialists, programmers, at iba pang digital professionals. Sila ang mga future-proof na propesyon na kailangan natin para makasabay sa globalisasyon. At panghuli, ang ating mga eksperto sa agham, teknolohiya at iba pang modernong larangan na siyang susi sa pagpapaunlad ng ating bansa. Nakakalungkot, di ba? Ang ating pinakamahusay at pinakamatalino ang siyang madalas na umaalis. Kaya't mahalaga na maintindihan natin kung bakit nangyayari ito. Kung tinalakay natin ang brain drain o ang pagkaubos ng talino, ngayon naman dumako tayo sa kabilang bahagi ng migrasyon, ang brain drain. Tingnan ninyo ulit ang PowerPoint. Ang salitang brawn ay tumutukoy sa ating lakas ng katawan, lakas ng kalamnan, o physical na lakas or physical strength or muscle power. Kapag pinagsama natin yan sa drain, makukuha natin ang kahulugan ng brain drain o tinatawag nating pagkaubos ng lakas paggawa. Simple lang, ito ang pag-alis o paglipat ng malalaking bilang ng ating mga manggagawang may physical na lakas at kasanayan patungo sa ibang bansa para maghanap ng mas mataas na sahod at mas mahusay na pamumuhay. Kung ang brain drain ay para sa mga may talino, sino naman ang kasama sa brain drain? Tingnan ninyo ang screen. Sila ang tinatawag nating lakas bisig o manual labor. Sila ang mga manggagawa na umaasa sa kanilang pisikal na lakas at technical skills or trade skills imbis na sa formal na edukasyon. Sila ang ating mga karpentero, mason, kasambahay at mga seafarer na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo. Ang malaking bilang ng ating mga overseas Filipino workers or OFWs ay kabilang sa sektor na ito. Tandaan, hindi sila kulang sa kakayahan. Sadyang mas mataas lang ang value ng kanilang lakas paggawa sa ibang bansa kumpara sa atin. Kaya, nagiging mahalaga sila sa construction, manufacturing, at domestic services ng ibang bansa. At ito ang nag-aambag sa ating pagkaubos ng lakas paggawa. Ang tanong, ano nga ba ang 5 pangunahing dahilan ng brain at brain drain? Ang pinakapangunahing dahilan kung bakit nangyayari ang brain drain o ang malawakang pag-alis ng mga dalubhasa at profesional na Pilipino patungo sa ibang bansa ay ang isyu ng mababang sahod dito sa Pilipinas. Ang sweldo na natatanggap ng ating mga nurse, inhinyero, guro at iba pang bihasa ay madalas na hindi sapat upang mabigyan ng maayos at magindahawang buhay ang kanilang pamilya, lalo na't patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Bilang konkretong argumento, kapag sila ay nagtatrabaho sa abroad, ang kanilang kita ay karaniwang dumarami ng 3 hanggang 5 beses kumpara sa kanilang kinikita dito sa Pilipinas. Ang napakalaking agwat na kita o tinatawag na income disparity na ito ang nagtutulak sa mga may mataas na kasanayan at edukasyon na iwanan ang Pilipinas. Ang kanilang pag-alis ay hindi lamang simpleng paghahanap ng trabaho, kundi isang pangangailangan at makatwirang desisyong pang-ekonomiya para makamit ang mas mataas na kalidad ng buhay. Kaya ang kita ang siyang pangunahing pwersa na nagpapatuloy sa pagkawala ng talento ng bansa. Ang kakulangan ng sapat na oportunidad sa trabaho ay maituturing na pangalawang pangunahing dahilan ng brain drain dahil hindi lamang ito tumutukoy sa kawalan ng trabaho, kundi lalo na sa kawalan ng pag-usad sa karera o professional progression sa loob ng bansa. Ang konkretong argumento ay makikita sa karanasan ng mga guro dito sa Pilipinas.
inilalarawan ng artikulo ang career ladder sa Department of Education bilang isang bottleneck o pagsikip. Kahit lubos na kwalipikado at masipag ang isang profesional, sila ay maaaring manatiling stuck o naipit sa parehong ranggo sa loob ng maraming taon dahil ang mga posisyon tulad ng Master Teacher 1, 2, and 3 ay Santeria-based lamang, nangangahulugang limitado at nakadepende sa ilang slots na inilaan. Dahil dito, ang paglago sa karera ay nagiging bihag ng bureaucratic quotas at hindi ng kanilang kakayahan o husay, kaya't mas pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa kung saan mas malawak at mas sigurado ang kanilang landas patungo sa pag-unlad at pagkilala. Ang isyu ng kakulangan sa matatag at desenteng trabaho ay isa ring malaking puwersa sa brain at brawn drain, partikular na sa sektor ng skilled workers dahil sa matinding kawalan ng seguridad sa trabaho at benepisyo. Bilang konkretong argumento, maraming trabahong nangangailangan ng lakas bisig sa Pilipinas ay nauuwi lamang sa kontraktualisasyon. Dahil dito, ang mga manggagawa ay walang katiyakan kung hanggang kailan sila magtatrabaho, wala silang benepisyo tulad ng health insurance o retirement fund at madali silang matanggal na labis na nakakaapekto sa kanilang pamilya at kinabukasan. Tiliwas ito sa karanasan sa ibang bansa kung saan ang kanilang kasanayan ay mas kinikilala, binibigyan ng sapat na training at nag-aalok ng permanenteng posisyon na may career path, kaya't mas pinipili nilang mag-abroad para sa isang buhay na may dignidad, kaligtasan at pangmatagalang katiyakan. Ang isa pang malakas na sanhi ng brain drain at brawn drain ay ang mataas na demand o pangangailangan sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, partikular na sa Europa ayon sa artikulo. Bilang konkretong argumento, kinikilala ng Department of Migrant Workers o DMW na maraming bansa sa Europa tulad ng Czech Republic at Hungary ang humihingi ng mas maraming OFW, kabilang ang mga healthcare workers, caregivers, at skilled workers. Ang pagtaas ng demand na ito ay direktang resulta ng paghanga ng mga bansa sa mentalidad at ugali ng mga Pilipino at sa husay ng kanilang pagganap sa trabaho. Ang ganitong pagkilala at pagtanggap ay nagpapatunay sa mga Pilipino na may mas mataas na halaga at mas magagandang oportunidad ang naghihintay sa kanila sa labas ng Pilipinas. Kaya naman, lalo silang nahihikayat na umalis na nagpapaalala sa pagkaubos ng talento at lakas paggawa ng Pilipinas. Ngayon, dumako na tayo sa mga epekto at hamon ng brain at brawn drain. Ang epekto ng brain at brawn drain sa Pilipinas ay malubhang kakulangan sa mga mahuhusay na manggagawa sa mga kritikal na sektor na siyang nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Bilang konkretong argumento, ipinapakita ng ulat ng International Labour Organization na kailangan ng Pilipinas ang humigit kumulang 350,000 karagdagang skilled workers pagsapit ng 2030 para suportahan lamang ang lumalagong sektor ng renewable energy or RE. Sa kasalukuyan, malaki ang shortage dahil marami ng bihasang Pilipino ang umaalis. Ang kakulangan na ito ay nagdudulot ng problema dahil ayon sa ulat, umaabot sa 75% ang shortage ng skilled workers sa mga kumpanya ng RE na nagiging sanhi upang maantala ang mga malalaking proyekto at pamumuhunan. Sa madaling salita, ang pag-alis ng ating mga dalubhasa ang direktang dahilan kung bakit hindi kayang makamit ng bansa ang sarili nitong mga layunin sa pag-unlad at enerhiya. Ang pag-alis ng mga manggagawa, tinatawag na brawn or brain drain, ay nagdudulot ng pagbaba sa produksyon at pagbagal sa infrastruktura sa loob ng Pilipinas. Sa dalawang konkretong paraan, ayon sa pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, una, sa mga rural na lugar, ang pag-alis ng mga kabataan at lakas paggawa ay nagre-resulta sa pagbaba ng produksyon sa agrikultura dahil nauubos ang labor force na siyang bumabagtas sa kanayunan nito. Pangalawa,
ang malawakang paglipat ng mga manggagawa patungo sa mga urban areas sa loob ng bansa ay naglalagay ng matinding strain o paghihigpit sa mga serbisyo at infrastruktura tulad ng pabahay na humahantong sa pagdami ng informal settlements or squatters. Ang matinding paggamit na ito ay nagpapakita na ang kapasidad ng infrastruktura ay hindi nakasasabay sa bilis ng migrasyon. Kaya't nagiging sanhi ng pagbagal at paghina ng kalidad ng mga serbisyong panlipunan. Ngayon, ating natalakay na ang mga dahilan at epekto ng brain at bronze drain. Dumako naman tayo sa posibleng solusyon nito. Ang pagtaas ng sahod ay maituturing na pinakamatibay na solusyon upang mapigilan ang brain at bronze drain. Dahil, direkta nitong sinasagot ang pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga healthcare workers at iba pang mga manggagawa. Ang kakulangan sa kompetitibong kompensasyon sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Antonio Gans, isang health advocate, ang Pilipinas ay nangunguna sa mundo sa pag-e-export ng nurses. Isang matibay na katunayan na ang ating puhunan sa kanilang edukasyon ay inaani ng ibang bansa. Sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga pribadong institusyon na itaas at i-standardize ang sweldo na magiging katumbas ng tindi ng kanilang trabaho at kalakip ng maayos na benepisyo, mawawala ang pangangailangan ng mga HCWs na umalis para maghanap ng greener pastures sa ibang bansa. Sa huli, tulad ng inihiyag ng nurse na si Hilary Jane Regenio, hanggat hindi umaangat ang sweldo at nagkakaroon ng balanse sa pay at workload, patuloy ang aalis ang mga profesional upang mag-ipon ng mas maraming pera para sa kanilang pamilya. Kaya, ang pagtaas ng sahod ang susi sa pagpapanatili ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa loob ng Pilipinas. Ikalawa, ang pagkakaloob ng mas maraming oportunidad sa trabaho, pag-unlad sa karera at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor ay mahalaga upang mapigilan ang brain at bronze drain dahil direkta nitong inaangat ang pagganyak at katapatan ng mga manggagawa sa bansa. Ang pag-aproba ni Pangulong Marcos Jr. ng pagtaas ng sweldo at medical benefits para sa mga empleyado ng government-owned or controlled corporations or GOCCs na nagpapatupad ng Compensation and Position Classification System at Tiered Medical Allowance na siyang malinaw na katibayan na kinikilala ng pamahalaan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga public servant sa pagbibigay ng mga kompetitibong kompensasyon at benepisyo na siyang tumutugon sa pangunahing dahilan ng brain at bronze drain o ang pangingibang bansa ng ating mga manggagawa. Kasabay ng pagtiyak sa career advancement sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kahusayan at accountability sa serbisyong publiko, nabubuo ang isang mas kaakit-akit at matatag na kapaligiran para manatili ang mga bihasang Pilipino at mag-ambag ng kanilang serbisyo at kaalaman sa pag-unlad ng sariling bayan. Ang pagpapalakas sa mga programa ng TESDA, lalo na sa pagbibigay ng kapital at technical na tulong sa pagtatayo ng mga small and medium enterprises or SMEs gamit ang mga natutunang kasanayan, ay isang mabisang solusyon sa brain at bronze drain dahil pinipigilan nito ang mga migrasyon ng mga skilled manual workers sa ibang bansa. Kapag nabigyan ang mga manggagawa ng oportunidad na magtaguyod ng sariling negosyo tulad ng welding shop o construction firm, nagkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan sa loob ng bansa at hindi na kailangan pang mag-ibang bansa upang makamit ang mas mataas na kita at mas magandang oportunidad o kondisyon sa trabaho. Ito rin ay nagpapasigla ng lokal na ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa komunidad, kaya't nababawasan ang pag-alis ng mga talento at lakas pagawa sa bansa. Bukod dito, ang mga ganitong programa ay nagiging daan upang mapanatili at mapaunlad ang kasanayan ng mga Pilipino sa sariling bayan na kritikal para sa mga pambansang pag-unlad at seguridad ng trabaho.
Mabuhay tayong lahat! Napakaganda ng ating talakayan ngayong araw. Tinalakay natin ang brain drain na tumutukoy sa pag-alis ng ating mga profesional at brawn drain naman sa pag-alis naman ng ating mga skilled workers. Kasama ang mga ugat o mga dahilan, epekto at mga posibleng solusyon. Naunawaan natin ang pagdami ng mga Pilipinong nangingibang bayan ay hindi lamang simpleng paghahanap buhay, kundi isang malaking indikasyon ng problema sa ating lipunan. Ang isyong ito ay hindi natatapos sa pag-unawa lamang. Nangangailangan ito ng sama-samang aksyon. Sa pagwawakas ng ating sesyon, tandaan natin ang tatlong mahalagang pagpapahalaga na dapat nating isabuhay upang matugunan ang problemang ito. Una, ang responsibility o pananagutan. May responsibilidad tayong protektahan at suportahan ang ating mga profesional at manggagawa. Bilang mag-aaral, responsibilidad mong maging mahusay upang sa hinaharap, ikaw ang magiging bahagi ng solusyon. Ikalawa, ang accountability or kapanagutan. Ang lahat ng stakeholders, gobyerno, pribadong sektor at komunidad ay may kapanagutan sa paglikha ng mas magandang kondisyon dito sa Pilipinas upang hikayatin silang manatili. Dapat nating tanungin, ano ang ginagawa natin para sa kanila? At panghuli, ang social justice and equity, katarungang panlipunan at pagkapantay-pantay. Ang brain o brawn drain ay malinaw na sintomas ng hindi pantay na oportunidad at sistema ng ating lipunan. Ang tunay na solusyon ay nasa pagtiyak na ang bawat Pilipino, anuman ang propesyon, ay magtatamasa ng patas na sahod, sapat na benepisyo, at mataas na kalidad ng buhay dito sa ating sariling bansa. Ang hamon ko sa inyo ay ito: maging bida sa sarili nating bayan at gamitin natin ang ating talino at lakas para sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngayon, oras na para ilapat natin ang lahat ng inyong natutunan. Hindi lang tayo mananatiling tagamasid, magiging mga policy makers rin tayo. Ang huling malaking aktibidad natin ay tinatawag na National Retention Strategy Pitch. Hatiin ko ang klase sa 5 para sa gawaing ito. Tingnan ninyo ang PPT. Bawat grupo ay magpo-focus sa isang natatanging sektor na apektado ng brain at brawn drain. Sa unang pangkat, healthcare. What are the main challenges causing healthcare professionals to leave your country and how can national retention programs improve their work environment and job satisfaction to keep them? Ikalawang pangkat, education. Why are teachers and academic staff leaving and what national strategies can be used to incentivize them to stay and build a stronger education system? Ikatlong pangkat, technology and science. What impact does the migration of scientists and tech experts have on innovation and how can your country, the Philippines, create attractive opportunities to retain this talent? Ikaapat na pangkat, agriculture and manual labor. How does the shortage of manual workers affect your country's agriculture sector and what national policies could help retain or attract these workers? At ikalimang pangkat, engineering and skilled trades. What are the consequences of losing engineers and skilled tradespeople for infrastructure and what retention measures can your nation implement to keep these vital workers? Kung kailangan ninyo ng kopya ng mga paksa, mangyaring i-post ang video na ito o i-screenshot ang slide na ito. Ngunit huwag mag-alala sapagkat na-i-post ko na rin ito sa ating Google Classroom. Ano ang inyong gagawin? Gagamit tayo ng Facebook Reels para maging masagla at maabot ng mas maraming tao. Ang inyong video ay dapat hindi lalampas sa 2 minuto or 2 minutes. Diretso at may dating dapat. Kailangang saklawin ng inyong reel ang 3 bahagi. Una, ang problema sa inyong focus sector. Ikalawa, ang inyong iminumungkahing national retention strategy na kung saan ito ang core ng solusyon na inyo. At pangatlo, isang nakakaantig na mensahe na may kaugnayan sa tema ng United Nations. Pwede kayong gumamit ng Filipino,
English o pinaghalong Taglish. Whatever works. Dapat lahat ng miyembro ay makita at maging aktibo pagdating ang mga petsa. Ang inyong final video ay kailangang i-post bilang public sa isang social media account ng miyembro ng grupo. Ang date of posting ay sa Octubre 21, 2025, 1 p.m. Markahan nyo na yan. At pagkatapos mag-post, ang deadline sa Google Classroom para sa pagsumiti ng link ay sa October 22, 2025, 4 p.m. Ang pinakamahalaga, ang caption o description ng video ay dapat maglaman ng lahat ng mga sumusunod na hashtag. Ang tanging isusumite sa Google Classroom ay ang link o URL ng inyong public video. At syempre, basahin ninyong mabuti ang ating rubric sa pagtataya. Tingnan ninyo kung paano kayo bibigyan ng puntos. Tiyakin na nasunod ang bawat pamantayan para makuha ang kabuuang 50 puntos. Ang kalidad ng pitch, ang pagiging malikhain at ang relevance ng inyong solusyon ang ating pagbabasehan. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Gamitin ang inyong talino at husay o pagkamalikhain. Magtulungan kayo online. Ito ang pagkakataon ninyo na iparinig ang inyong mga ideya sa buong bansa. Kung may tanong, mag-iwan lang ng mensahe sa comment box. Mahusay! Ngayon, para masubok natin ang inyong mga natutunan, dumako na tayo sa huling bahagi ng ating sesyon. Maaari na niyong sagutin ang ating 10 item na tama o mali. Huwag kayong mag-alala sapagkat madali lamang ang pagsusulit. Ang pagsusulit ay matatagpuan sa Google Forms na naipost na sa inyong Google Classroom. Tiyakin ninyong nasagot ang lahat ng 10 katanungan at isubmit ang inyong sagot bago matapos ang deadline na itinakda sa Oktubre 17, 2025. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagsusulit pangkalahatan, inaasahan ang lahat na magsanay at mag-aral ng masigasig. Inaatasan kayong basahin at unawain ang mga piling pahina mula sa inyong aklat at review notes. Partikular na pinag-aralan ang sumusunod na mga paksa. Una, ang migrasyon sa pahina 73 to 77 sa inyong aklat at ang ating pinag-aralan ngayon, ang brain at brown drain, matatagpuan sa PowerPoint presentation na aking ipopost sa Google Classroom. Huwag lang basahin, unawain at ilapat ang mga konsepto sa totoong buhay. Ngayon, bago tayo magpaalam, pagnilayan natin ang sikat na quote na ito mula kay Don Miguel Ruiz. The best investment you can make is in your people. Mag-isip tayo sandali. Ang ating pinag-aralan ngayon, ang brain at brown drain, ay nagpapakita na kapag hindi natin pinamumuhunan ang ating sariling mga profesional, sila ay aalis. Kapag hindi sapat ang sahod at oportunidad, nawawala ang pamumuhunan ng bansa. Pero para sa inyo, mga mag-aaral, tandaan ninyo, kayo ang pinakamahalagang tao na dapat ninyong mamuhunan. Ang inyong edukasyon, ang inyong talino, at ang inyong dedikasyon ay ang pinakamahalagang pamumuhunan na magagawa ninyo. Magsikap kayo at gamitin ang inyong galing para maging solusyon sa mga problemang ito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi para magbigay inspirasyon sa buong mundo. Kayo ang kinabukasan at mananatili ang inyong halaga sa ating bayan. Maraming salamat at paalam! Natapos na natin ang sesyon na ito. Mag-ingat kayo lahat at magkita-kita muli sa ating susunod na talakayan. Paalam, grade 10!